Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide, COMELEC inayunan na isang constitution expert sa pagpapatupad ng money ban para malabanan ng vote buying. Pero election watchdog tumutol naman. Emergency measure yan, justified na hinihingi ng tinatawag na fair, clean, orderly election. Yung pag-iipit na yan ay magsasuffer ang lahat ng mga Pilipino. Yung mga bumibili ng boto, aarestuhin ng mga law enforcement agencies. Labi ng mga namatay sa pagbuga ng Bulkang Mayon, natagpuan na. Phreatic explosion, ipaliwanag isang geologist. Ibig sabihin yung mga batong yon, nakadeposit na doon ng mga lumang pagsabog. Libo-libong commuter naman sa Metro Manila na stranded dahil sa pagpapakamatay ng isang lalaki sa MRT Guadalupe Station. Balitang negosyo, multi-million Tacloban Peaceport Project. Target, matapos ng BIFAR ngayong taon. At abroad, 20 patay sa pagsabog ng gas tanker sa Mexico. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep, buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Rile, kapag na presyo ang hangad para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Makina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 5 days na lang eleksyon na. Ikaw ba ang may naamoy na pandaraya? Tatahimik ka na lang? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Miyerkules, Mayo 8, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Overa. Ano naman si Wayne de la Peña, tayo po ay live sa DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXMB 648 Aramen Malay, PZWT 540 Aramen Baguio, at DXRS 918 Aramen Surigao. Live din tayo makasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN. Kasama justified ang COMELEC Resolution 9688 o money ban. Naipatutupad ng COMELEC sa darating na halalan ang money ban o pagbabawal po sa sino man mag-withdraw ng 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso sa eleksyon ay mahigpit na patutupad ho ng komisyon bunsod ng talamak na vote buying. Sa interview na RMN sa batikang political analyst na si Dean Amado Valdez, sinabi dito na walang pananagutan sa batas ang COMELEC dahil sa justified ang kanilang gagawing hakbang. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na sa pamamagitan ng money ban ay mapipigilan po ang talamak na bilihan ng boto sa darating na halalan.
Measure na yan is emergency measure yan. Justified na hinihingi ng tinatawag na fair, clean, orderly election. Kasi ang inaabot yan yung vote buying. Ang nangyayari kasi ginamit yan, hindi lalabas ang tunay na damdamin ng taong bayan kung sino inaakala nilang magiging maayos sa ating pamamahala. Dagdag pa ni Valdez, maging ang mga bangko at Bangko Sentral ng Pilipinas ay dapat na sumunod sa kautusan ng COMELEC. Ang COMELEC ang higit na mas mataas at may kapangyarihan sa panahon po ng halalan. Mas malaking kapangyarihan ng COMELEC. Pero gaya ng sabi ko, may mga exceptions naman ginawa ng COMELEC na hindi naman very absolute yung pagbabawal ng pag-withdraw kung merong justifiable reason. Iba naman ang paniniwala mga kasama ng constitutionalist na si Professor Larry Gakayan. Sa interview ng RMN kay Professor Gakayan ng Baguio College of Law, sinabi nitong labag sa batas at pagyurak sa karapatan ng isang tao ang resolusyon na ito ng COMELEC. No constitutional or statutory basis for the COMELEC to issue such a resolution. Trade, I will withdraw something for my business and so on. That's unfair. I cannot make use of my money. Sa darating na Lunes, Mayo 13, isasagawa ng national at local election sa buong bansa. Money ban ng COMELEC kinontra ng ilang senador. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Hindi pumasa kina Senators Ralph Recto at Pansalutong Lacson ang pagpapatupad ng COMELEC o Commission on Elections ng money ban o paglimita sa perang pwedeng bitbitin at ilabas sa bangko. Sa money ban ng COMELEC, pinaililimitahan sa 100,000 pesos ang ilalabas na cash mula sa bangko mula ngayong araw hanggang sa Lunes na araw ng butuhan. Crazy o kabiluan ang maiksing reaksyon dito ni Recto ng senator ang direktiba ng COMELEC na nakapaloob sa isang resolusyon. Babala naman ni Lacson sa COMELEC na nabagin Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act o AMLA. Nakasadaan sa Section 16 Paragraph 2 ng nasabing batas na exempted mula sa paghihigpit ng bangko ang mga politiko kapag panahon ng eleksyon. Ayon kay Lacson ay sa original na may akda ng AMLA, ginawa ang probisyon ito ng batas bilang proteksyon ng mga kandidato mula sa political persecution o harassment. Pangwanag pa ni Lacson hindi sapat ang isang COMELEC resolution para baliktarin ang mga itinatadhana ng Anti-Money Laundering Act. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, sa Top RMN. Radyo mo nationwide. Sa kaugday pa ring balita, maging election watchdog na Center for People Empowerment and Governance o CENPEG ay hindi rin pabor sa gustong pairalin na money ban ng Commission on Elections. Sa interview ng RMN kay Bobby Tuason, CENPEG Director for Policy Studies, kahit magandang intensyon ng COMELEC sa pagpapatupad ng money ban, hindi po ito praktikal sa publiko, lalo na't marami ang maapektuhan. Isa na anya sa magdurusa dito ay yung mga negosyo at transaksyon sa bansa. Kung may kasalanan yung ilang Pilipino na vote buyers, lahat ba ng Pilipino dapat ba mag-suffer, no? Sa pamagitan ng pag-i-fit sa pag-withdraw ng pera, no? Siyempre, hindi naman lahat ng Pilipino ay involved sa election at tuloy pa rin ang negosyo, tuloy pa rin transaction. Ngayon pa lang, yung mga magulang ay bibilin ng mga gamit pang parolan, no? Ng kanilang mga anak, nag-ano ng mga tuition, no? At definitely, yung pag-ihipit na yan ay magsasuffer ang lahat ng mga Pilipino. Payo ni Tuason, gumawa na lamang ng ibang paraan ng COMELEC tulad ng lalong paghihigpit na pagbabantay laban sa vote buying kaysa sa pagbawal po ang pagdadala o pag-withdraw ng malaking halaga ng salapi. Dapat gumawa sila ng ibang pamaraan at maghigpit sila sa pagbabantay, no? Deputize naman nila yung armed forces, deputize naman nila ang Philippine National Police, no? At marami ring mga poll watchers, no? Yun dapat ang approach, no? Laban sa vote buying sa halip na kumbaga shortcut pamagitan ng paghihigpit sa mga bank transactions. Bukod dito, maaari din itong questionin sa Korte Suprema. Una nang tinutulan ng Bangko Sentral mga kasama ang COMELEC Resolution 9688 dahil labag umano ito sa batas. Maging Employer Confederation of the Philippines o ECOP ay inalmahan din ng money ban, lalo na at malaki ang epekto nito sa negosyo. Ari na ring arestuhin. Yon na mga law enforcement agencies ang sino mang mapapatunayang sangkot sa vote buying at
vote selling. Kahit walang kaukulang mandamento de aresto o warrant of arrest. Batay sa Resolution number 9688 ng COMELEC, inatasan na ng poll body ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang intelligence service nila na magsagawa ng operasyon laban sa vote buying at entrapment operation sa mga nasa likod naman naturang mga election offenses. Nakasaad sa resolusyon na maaaring arestuin ang sinumang mahuhuli sa akto na bumibili ng boto. Una nang nagpalabas ng money ban ng COMELEC kung saan ay pinagbabawal ang pagwi-withdraw ng malaking halaga ng pera at pagpapadala nito ngayong halalan upang maiwasan ang vote buying. Mga kandidatong gumagamit ng guns, goons at gold, pinanawagang huwag iboto. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquil. RMN Report! Nagkaisang nananawagan ng mga obispo ng Simbahang Katolika sa mga botante na pipili ng susunod na lider ng bansa na huwag iboto ang mga kandidatong gumagawa ng karahasan o magamit ng GGG o yung guns, goons and gold. Ikinaalarma kasi ng mga ito ang kaliwat ka ng pananampang at patayan sa iba't ibang panig ng bansa na kung sa 36 na katao na ang nasawi mula na magsimulang pangampanya ng mga kandidato. Katuwiran ni Cubao Bishop Onesto Ontiongco, lahat tayo ay talo kapag karahasan ang pamamaraan natin sa eleksyon. Ayon naman kay Baguio Bishop Carlito Senson, hanggat mayroong baril, mayroong private armies at hanggat mayroong mga taong gutom at sakim sa pangyarihan ay mayroong patayan. Naniniwala naman sina Marvel Bishop Dinuado Gutierrez at Digos Bishop Guillermo Afable na matitigil ang karahasan sa bansa tuwing nailalan kung magkakaisa ang taong bayan o mga botante na labanan at huwag iboto ang mga evil na kandidato. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pinayuhan ng isang opisyal ng CBCP ang aktres at presidential sister na si Chris Aquino. Nakalimutan na ang plano nitong sumabak sa politika sa 2016. Ang pahayag na ginawa ni Father Melvin Castro, Executive Secretary ng Episcopal Commission on Family and Life ng CBCP, ay kasunod ng pahayag ni Chris na plano nitong tumakbo sa pagka-gobernador sa Tarlac sa 2016. Ayon kay Castro, bilang delikadesa naman o na rin ay makabubuting magsilbing mabuting halimbawa na lamang ang aktres sa iba sa pamamagitan ng hindi pagpasok sa political dynasty. Bilang kapatid ng Pangulo, isaan niya si Chris sa mga hindi dapat makitaan sa paggawaho ng political dynasty. Matatandaan si dating CBCP President at Lingayen Naghuman Archbishop Emeritus Oscar Cruz ang nagsiwalat ng plano ni Chris na sumabak sa politika. Natagpuan na po ang labi ng 4 na dayuhan at isang Pinoy tour guide na nasaway sa pagsabog ng Bulkang Mayon kahapon umaga. Kinumpirma ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Head at Albay Governor Joey Salceda na natagpuan ang mga bangkay na manasaway malapit sa 1,800 feet mula sa Camp 2 ng Mayon o tinatawag na Rabbit Ear ng Mayon. Ayon kay Salceda, malapit ito sa crater ng Perfect Cone o mismong bunganga na ng bulkan. Kinilala po ni Salceda manasawi na sina Farah Frances, isang Espanyol, ang mga German nationals na si Roland Kitsi, Perian Stelter, Joan Idosa at ang Pinoy tour guide na si Jerome Berin. Sa ngayon ay naipag-ugnayan na ang mga embahada ng Pilipinas sa bansa na manasawi. Inaasahan pong aabutin 3 hanggang 4 na oras ang mano-manong pagbababa ng mga bangkay. Patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawalang dayuhan. Sa ngayon mga kasama, pinagbabawal na ho ang pag-akyat sa Bulkang Mayon bukod pa sa unang pagpapatigil sa lahat ng human activity sa 6-kilometer danger zone. Hanggat walang abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Libo-libo namang pasahero ang naantala ng suspendihin ang biyahe ng MRT matapos tumalon yung isang lalaki sa riles ng Guadalupe Station kaninang umaga. Patuloy pang inaalam ho ang pagkakakilanlan ng lalaki na nakasuot ng asul na pangitaas at shorts. Ayon sa mga nakasaksi, tumalon yung lalaki habang paparating ang tren sa Guadalupe Station pasado alas 8 kaninang umaga. Sa interview ng RMN kay MRT General Manager Attorney Al Vitangcol, inamin niyang nababahala na sila sa sunod-sunod ho ng insidente ng pagpapakamatay sa MRT. Kaya't naisip nilang maglagay ng barrier katulad nung nasa ibang bansa. Meron po tayong ginagawang proyekto para dyan, maglalagay po tayo ng mga platform barriers, pero ito po, hindi po ito nagagawa ng overnight.
Within the year po, maglalagay po tayo ng ganyan. Nagkaroon na po tayo ng mga initial estimate, mga approximately 10 million pesos pa bawat isang istasyon. Nilinaw din ni Atty. Bitangkol na walang pananagutan ng pamunuan ng MRT sa anumang tangka ng pagpapakamatay sa MRT. Kinumpirma naman ni Makati Chief of Police Colonel Manuel Lucman sa interview pa rin ng RMN na wala silang nakikitang foul play sa insidente at malinaw niyang hindi nagkulang ang pamunuan ng MRT sa pangyayari. Masasabi naman po natin may precautions ang administrasyon ng MRT dahil kompleto naman po sila ng signage. Doon sa platform po nila may tamang guhit din po kung saan lang po dapat mag-stay at kung saan naman po yung sinasabi natin na point of contact ng body tsaka doon sa coach po, doon sa pwersa ng kanyang pagkatalon, nakikita natin na ang nauna sa kanya po talaga ay ang parte ng kamay pataas ng ulo at nadala siya sa may kiis. Ibig sabihin po, may pwersang nanggaling po sa kanyang sarili. Sa investigasyon, isang susi ng Hyundai na sasakyan ang bitbit ng biktima ng siya ay tumalon nagpakamatay. Ang sitwasyon ng eleksyon sa Matalam Town, North Cotabato sa pagsiklab ng bakbakan doon sa pagbabalik ng RMN News Nationwide. Bossing, sino pang senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako. Tayong lahat. Ang senador nyo ba? Kayo ng senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep Buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep Buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep Buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. RMN News Nationwide. Mga kasama lalawigan po ng Quezon, pinalalagay sa kontrol ng COMELEC. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report. Hiniling ng Minority Leader at Quezon Representative Danilo Suarez sa COMELEC na isailalim sa kontrol ng Komisyon ng Lalawigan ng Quezon ng karahasan dahil sa papalapit na halalan. Nakakabahala na anya ang sunod-sunod na krimen sa kanyang lalawigan kung saan huling na italang insidente dito ay ang pagpatay sa mag-asawang development facilitators ni Governor J.J. Suarez. Anya ngayon lamang naganap ang mga karumal-dumal na krimen sa kanilang lalawigan dahil sa eleksyon. Dapat na anya isailalim ang kanilang probinsya sa kontrol ng COMELEC para mapigilan ang anumang balak na masama sa kanilang lalawigan. Nanawagan din si Suarez sa mga otoridad na sa lalong madaling panahon ay mabigyan ng hustisya ang kanilang mga tauhan. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Team Pinoy, hindi kinakalimutang ilahad ang kanilang plataforma dahil sa celebrity endorsers. Sama natin sa Balita Live si Deo de Guzman. RMN Report. Nilinaw ng Palasyo ng Malacanang na hindi kinakalimutan ng Team Pinoy ang paglalahad ng kanilang plataforma sa kanilang mga political ads. Ito ang sinabi ng Palasyo matapos batikusin ng ilang grupo ang pag-endorso ng mga sikat na artista sa mga kandidato ng Team Pinoy at pinakabago dito ay ang nakatakdang pag-endorso ni Isa Calzado kay Riza Ontiveros. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Vance, hindi ibig sabihin ng pag-endorso ng mga sikat na artista ay kinakalimutan na ng Team Pinoy ang paglalahad ng kanilang plataforma sa publiko. Malinaw naman na patuloy ang paglalahad ng paninindigan ng Team Pinoy sa iba't ibang issues ng endorsements ng mga sikat na celebrities. Ilan lamang sa mga sikat na artista na nag-endorso sa ilang miyembro ng Team Pinoy ay sina Richard Yap o Sir Cheese para si Senador Ramon Magsaysay, habang si Coco Mati naman ay ini-endorso si Sani Angara at si Soto para kay Cheese Escudero. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Posible maapektuhan mga kasama ang eleksyon sa Matalam Town, North Cotabato. Bunsod po na muling pagsiklab ng bakbakan doon ng MILF at ng MNLF na kinasuwi ng isang katao. Sa interview ng RMN kay MLFP's panel chairman Mohager Iqbal, sinabi nitong bagamat
personal ang ugat ng bakbakan, nahirapan ngayon ang otoridad na pasukin po ang Magtalam Town. Nagsilikas na rin ang mga residente sa takot na madamay sa gulo. Hindi na po kaya maapektuhan ang halalan dyan sa darating na Lunes? Medyo maapektuhan kasi Nako. pag nag-iba sa mga tao, kasi parang mahirapan sila bumuto doon sa lugar na yan. Ituloy meron triggering situation na yung paglalaban ng ilang membro ng MNLF at MNLF. Tagal na po yung lupa dyan. Ugat po dahil sa agawan sa lupa. Pero para naman ni Iqbal na may namamagitan na nga sa dalawang kampo. Sinimulan na rin ang peace negotiation, gayon pa mano pang maiwasan pa rin ang mas malakihang gulo. Finally, meron mga grupo dyan na indirectly created by the MNLF at meron naman galing sa MNLF. So yung mga mismo mga local groups ang namamagitan dyan. Then eventually, dumating sa leadership ng MNLF at MNLF, ginagawa namin ng paraan para nalutas na po yung problema na yan. Ang MNLF mga kasama breakaway group nga ng MNLF na no'y pinamumunuan pa ni Professor Nur Miswari. Mission 2013. Boboto ako. Okay, tuloy tayo. Anak ko ng stranded OFW sa Riyadh. Tilanggihan na tulungan siya ng Philippine Embassy. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adrahan. RMN Report! Tinanggihan ng Philippine Embassy sa Riyadh na tulungan ng isang stranded OFW na may anak na may sakit na hydrocephalus. Ayon sa 30 anyos na si Monaida Angco de Marao ng Parang Maguindanao, pinangakuan sila ng tulong ng Philippine Ambassador to Riyadh Isa de Natago na bibigyan ng gamot ang kanyang anak. Pinadistansyaan niya siya sa gusali ng staff ni Tago at kinuha nito ang kanyang anak. Gayunman makalipas ang ilang oras sa kanilang paghihintay ay wala naman daw gamot na binibigay ang embahada at pumasok na lamang sila sa gusali para igiit na ibalik na lamang ang kanilang anak. Una nang umatala kay Pangulong Ninoy Aquino ang stranded OFW sa pauwiin na lamang sa Pilipinas si Ambassador Isa de Natago dahil sa pagiging inutil nito. Kasama mo sa DFA Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Pasalamatan ni Senatorial Candidate Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas sa Cebu City Mayor Michael Rama sa pag-endorso sa kanyang kandidatura. Una rito, inihayag ni Rama na marapat lamang na si Villanueva ang iuupo sa Senado dahil na rin sa kanyang ugali bilang isang Kristiyano. Ayon kay Villanueva, nagpapasalamat ito sa pagsuporta ni Rama kung saan mas pinagpapahalagahan niya yung mga ganitong endorso kaysa sa mga resulta ng survey. Naniniwala si Villanueva na ang suporta ng iba't ibang sektor sa bansa ay nagpapakita na dapat siyang gumawa ng hakbang para mabago ang pamumuhay ng sambayanang Pilipino, particular na yung mga mahihirap. Si Bangon Pilipinas Senatorial Candidate Brother Eddie Villanueva ay may platapormang paunlarin ang ekonomiya hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao. Una nang inendorso si Villanueva ng iba't ibang political at religious groups sa bansa tulad ni Bishop Ricardo Vidal at nila dating Pangulong Joseph Estrada at Fidel Ramos. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Target ngayon mga kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na matapos ngayong taon ang multi-million Tacloban Fishport Project. Ayon po kay BIFAR Regional Director Juan Albaladejo, sinisimulan nila ang proyekto na una nang naantala dahil sa kakulangan ng sapat na papeles. Ang bagong fishport ay magsisilbing daungan para sa mga marine products mula sa lokal at international markets. Ito ay may lawak na 9,800 square meters na magkalagpang sa shoreline ng Barangay 37 Reclamation Area. May Tacloban City po ito na nagkakalaga ng 44.3 million pesos. Nilinaw pa ni Albadejo na kapag natapos ang project, mas maraming investors ang maingganyo sa industriya ng pangingisda. Dahil dito lalakas sa industriya ng pangingisda, hindi lamang sa Tacloban City, kundi sa buong bansa. Radyo mo nationwide. RMN News Abroad. Unahin natin ang Mexico. Sa Mexico, mahigit 20 katao ang namatay dahil sa pagsabog ng isang gas tanker sa highway ng Hilagang Ecatepec. Una sa ulat, 36 ayon sa mga report, 36 ang nasugatan sa insidente, 8 sa mga ito ay mga bata. Umabot naman sa 15 sasakyan ang nasira
at naapektuhan din ang nasa 40 kabahayan. Kada taon mahigit 24,000 katao ang namamatay sa aksidente sa kalsada ho sa Mexico. Samantala sa Tanzania, patay ang 3 katao matapos pasabogin ang isang simbahan sa Arusha, silangang bahagya ng Afrika. Naganap yung pagsabog sa labas ng St. Joseph's Roman Catholic Church habang nagdiriwang ho ang mga tao ng kanilang kauna-unahang misa sa bagong simbahan na dinadayo din ng mga turista. Ayon sa ulat, si Tanzanian's Ambassador Archbishop Francisco Montesilio ay dumalo sa pagdiriwang na ito pero hindi naman siya nasaktan. Ayon kay President Jakaya Kikwete, naaresto na ang mga sospek kung saan 5 sa mga ito ay mga tinatawag na Tanzanians at 4 naman ay Saudi national. Hininalang may kinalaman ng pagsabog sa namumuong tensyon sa pagitan ng Tanzanians Christian at Muslim communities. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. At mga kasama, live pa rin tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules ng tanghali, May 8, 2013. Sa mga nasa Cebu, mayong udto. Susunod na diyan si kasamang Ken Galinea. Sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 pa rin muli again and again. Congratulations! DYHP 612. Panoorin po mga kasama ang aming naging pagbabalita ngayong tanghali alas 12. Sa YouTube yan, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. At Weng de la Peña. Ito pa rin sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan ngayong 2013. RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:28 na. DZXL